Narito ang kwento ng isa sa pinakanakakatakot na tao sa India. Dati siyang simpleng guro pero kalaunan ay naging kilala bilang isang halang ang kaluluwa. Nasangkot sa maraming kaso ng pang-aabuso at pamamaslang, partikular na sa mga babae. Paano nahantong sa ganito ang isang respetadong guro? Bakit siya tinatawag na cyanide Mohan? Paano siya nakakabiktima? At paano siya nahuli ng mga pulis? Narito ang buong detalye. Noong June 17, 2009, bigla na lang nawala si Anita, isang 22 years old na dalaga. Ito'y sa Bandwal Taluk, Karnataka, India. Nang mawala siya, halos 2 araw siyang hinanap ng kanyang pamilya at mga taga-baryo, pero hindi siya matagpuan. Ang pagkawala niya ay kumalat sa buong lugar. Ang Bariamar Village, kung saan siya nakatira, ay bahagi ng South Kannada District, na noong panahon iyon ay nasa gitna ng tensyon sa pagitan ng mga reliyosong grupo. Dahil sa tensyon, may mga haka-haka na baka love jihad ang dahilan ng pagkawala ni Anita. Ang love jihad ay isang kontrobersyal na teorya kung saan sinasabing may mga Muslim na nangliligaw sa mga Hindu para baguhin ang kanilang pananampalataya. Dahil dito, maraming religious groups ang nagprotesta sa kalsada, hinihiling sa mga otoridad na agarang aksyonan ang kaso. Dahil sa bigat ng sitwasyon, bumuo ang pulisya ng isang high-level investigation team na pinamumunuan ni Circle Inspector Nanjun Deshwara para hanapin si Anita. Ilang search operations ang isinagawa hanggang sa natagpuan na nga ang labi ni Anita. Ito'y sa loob ng isang ladies' toilet sa intercity bus stand ng Hassan City, mga 160 kilometers mula sa kanilang bayan. Walang anumang bakas ng pisikal na pananakit sa kanyang katawan, pero meron siyang bula sa kanyang bibig. Lumalabas na siya ay nasawi sa pamamagitan ng pagkalason. Dinala ng mga pulis ang labi ni Anita para sa autopsy. Lumabas naman sa autopsy report na may cyanide sa kanyang katawan. Ang cyanide ay isang uri ng lason na malakas at nakakatapos agad sa loob lamang ng ilang minuto. Naging palaisipan nito sa mga pulis kung talagang voluntaryong pagtapos ng sarili ang nangyari, bakit kailangan magpunta pa siya sa isang pampublikong CR na napakalayo sa kanilang bahay para lang gawin ito. Dahil dito mas pinatindi pa ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Habang iniimbestigahan ng mga pulisya ang pagkawala ni Anita, nadiskubre nila ang isang cellphone number na madalas tumatawag kay Anita bago siya mawala. Ang numerong ito ay nakarehistro sa isang lalaking nagngangalang Sridhar na nakatira sa Mundikere, isang bayan na malapit sa baryo ni Anita. Agad na pinuntahan ng pulisya ang bahay ni Sridhar upang alamin ang koneksyon niya sa kaso. Ngunit laking gulat niya nang sabihin ni Sridhar na hindi siyang gumagamit ng SIM card, kundi ang kanyang kapatid na si Kaveri. Nang tanungin ng pulis kung nasaan si Kaveri, sinabi ni Sridhar na nawawala ito mula pa noong March 17, 2009. Upang matuklasan ang pagkakakilanlan ng tumawag kay Kaveri, sinuri ng pulisya ang call records ng cellphone nito. Napansin nila na may 2 hindi kilalang numero na madalas tumatawag sa kanya bago siya mawala. Ang 2 numerong ito ay pagmamay-ari ni Benita na mula Putur at Pushpa na mula sa Kasaragut. Nang puntahan ng pulis ang bahay ng 2 babae, laking gulat nila nang malaman na nawawala rin ang 2 ito sa magkaibang panahon. Sa pagsisiyasat ng call logs ni Benita at Pushpa, pareho nilang huling tinawagan ng isang misteryosong numero bago sila mawala. Nagsimulang makita ng pulisya ang isang pattern. Kapag ang isang babae ay nawawala, ang kanyang SIM card ay ginagamit upang tawagan ang susunod na biktima. Sa bawat pagkawala, pareho ang cellphone na ginagamit. Nang sinuri nila ang IMEI number ng mga cellphone na ginamit ng lahat ng nawawalang babae, nadiskubre nilang iisa lamang ang cellphone na ginamit sa lahat ng kasong ito. Ang IMEI o International Mobile Equipment Identity ay isang natatanging 15-digit na numero na ginagamit upang kilalanin at subaybayan ng mga mobile device sa isang network. Dahil dito naging malinaw sa pulis na iisang tao lamang ang nasa likod ng lahat ng insidente. Sa pagsubaybay sa IMEI number ng cellphone, natunto ng pulisya na ang cellphone ay kasalukuyang ginagamit sa isang maliit na baryo sa Bangalore na tinatawag na Derlakate Village. Pinuntahan ng pulisya ang lugar at natuntuan ng kasalukuyang gumagamit ng cellphone. Agad siyang dinakip para sa investigasyon. Ang lalaki ay nagngangalang Purush.
Sa interogasyon, sinabi ni Prush na dati nga niyang cellphone iyon pero ipinasa na niya sa kanyang pamangkin ilang buwan na ang nakalipas. Matapos malaman ng pulisya na ang cellphone ay napunta na sa isang school teacher na nagngangalang Mohan Kumar, nagsimula silang mag-imbestiga sa kanyang personal na buhay. Si Mohan Kumar ay pinanganak noong April 6, 1963 sa isang mahirap na pamilya sa Karnataka, India. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts mula sa Opinangadi First Grade College. Siya ay naging primary school teacher noong 1984, 2 beses itong nag-asawa. Kay Mary na una niyang asawa at kay Manjula na nagkaroon pa sila ng 2 anak. Ngayon alam na ng pulisya ang matinding suspect na si Mohan Kumar. Siya ay hindi nila basta-basta maaaresto. Kinailangan nilang gumawa ng pain. May isang testigong nagngangalang Sumitra, isang mananahi na nagsasabing nakita niyang kasama ni Anita si Mohan Kumar. Ito ay sa bus station bago ito mawala. Nang ipakita ang litrato ni Mohan kay Sumitra, agad niya itong nakilala. Sinabi rin ni Sumitra na minsang niligawan siya ni Mohan noong 2005 at pinangakuang pakasalan. Noong 2009 ginamit ng pulisya si Sumitra upang dayain si Mohan. Tinawagan siya ni Sumitra at kunwaring pumayag makipagkita para sa kasal. Pumayag naman si Mohan na makipagkita sa isang bus station. Di nagtagal pagdating ni Mohan sa lugar, inaresto siya at dinakip ng mga pulis. Sa interogasyon, umamin si Mohan Kumar sa pagpaslang sa 20 na babae at kanyang kinuwento ang kanyang modus. Una, pumipili siya ng biktima. Target niya mga kababaihang nasa tamang edad na para mag-asawa ngunit hindi pa ikinakasal. Lalapitan niya ang mga ito gamit ang iba't ibang pekeng pangalan. Ang susunod niyang hakbang ay magkukunwari ng kasal. Magpapanggap siya matagumpay na opisyal ng gobyerno at isang anti-dowry advocate o tutol sa bigay kaya. At dito papangakuan niya ng kasal ang babae. Hihikayatin ng babae na dalhin ang kanyang alahas bilang bahagi ng tradisyon ng kasal. Pagkatapos dadalhin niya ito sa isang malayong lugar, mga 100 o 200 kilometer mula sa kanilang bahay. Ang susunod ay mag-check-in sa isang hotel at gagamitin ng gabi upang pagsamantalahan ng biktima. Kinaumagahan dadalhin niya ang babae sa bus station. Sasabihin niyang may iniwang gamit sa hotel at dapat siyang bumalik. Dito bibigyan niya ng pills o pampigil ng pagbubuntis para inumin sa banyo. Pero hindi nila alam ito ay isang cyanide capsule. Pagkatapos sasabihin niya na dapat inumin ito sa CR dahil sa mapapaihiraw ang babae ng malakas. Dito ang cyanide ay magdudulot ng agarang pagkasawi sa loob ng ilang minuto lamang. Matapos masawi ang babae, babalik si Mohan sa hotel at kukunin ang alahas ng biktima. At ang huli ay magpapanggap siyang walang alam sa nangyari. Hindi siya agad nahuhuli dahil madalas niyang gawin ito sa ibang lungsod kung saan walang nakakakilala sa kanya. Ginagamit niya ang mga cellphone ng mga biktima upang makahanap ng panibagong target. Walang missing report na isinasampa dahil madalas malayo sa tirahan ng biktima ang pinangyarihan ng insidente. Ngunit paano siya nakakakuha ng cyanide? Sa investigasyon natuklasan ng mga pulis na bumibili si Mohan ng cyanide mula sa mga gold shops. Pinapalabas niyang ginagamit niya lamang ito para linisin ng mga alahas. Pero ang totoo ginamit niya ito sa kanyang mga madilim na plano. Matapos siyang mahuli, natagpuan ng pulis ang malalaking stock na cyanide powder sa bahay ng kanyang pangatlong kinakasama. Ito ay si Sridedi at nandun din ang maraming alahas mula sa kanyang mga biktima. Noong 2013, si Mohan Kumar ay napatunayang guilty sa pagpaslang at pinatawan ng parusang pagkasawi. Tinagurian siyang Cyanide Mohan dahil sa kanyang pamamaraan ng pamamaslang gamit ang cyanide. Ngunit noong 2017, binago ng Karnataka High Court ang sentensya mula sa parusang pagkasawi papunta sa habangbuhay na pagkakakulong lamang. Kahit nalaman na nasa 20 kumpirmadong biktima ang nadali ni Mohan base sa police records, pero pinaniniwalaang mas marami pa ang kanyang tinapos. Ang bilang ng kanyang pagpaslang kada taon ay noong 2004, isang babae, 2005, 3, 2006, 4, 2007, 3, 2008, 2, at 2009, 9 na babae. Kasama na rito si Anita. Ngunit saan na nga ba si Cyanide Mohan ngayon? Siya ay kasalukuyang nakakulong pa rin sa Belagavi Central Jail, Karnataka. Tingin mo ba sapat ang habangbuhay na pagkakakulong para sa ganitong klase ng pangyayari? O dapat bang ibalik ang unang hatol sa kanya na parusang pagkasawi? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat.
Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!